Agustino. Ha bisogno che traduca o la lasciamo in italiano? No, senza. Gloria a Dio, mi sentite? Mi sento. Bene, gloria a Dio. Come state? È un modo per sapere come state, ma anche un modo per rompere il ghiaccio, giusto? È tanto che non ci si vede. Comunque grazie per l'invito, Pastore. È sempre benvenuto con noi. Grazie. E vi apporto anche i saluti della nostra chiesa di Lugano, la solita, la Gospel of Buon Serio, che cerchiamo, come tutti noi, abbiamo uno solo scopo, vero? Quello di far avanzare il regno di Dio. Non è il mio scopo, non è il vostro scopo, ma è lo scopo di Dio. Amen? Oggi vi voglio parlare di qualcosa di particolare. Particolare non tanto perché la parola di Dio è tutta particolare, ma è qualcosa dove il Signore ci chiama a rinnovare alcune promesse che Dio ci ha fatto. Amen? Ma prima alziamoci in piedi, preghiamo e leggiamo una porzione della parola di Dio. Okay, can we please all stand as we read the Word of God? Ok, la parola di Dio è Esodo capitolo 29 e leggeremo dal versetto 38. Okay, Exodus 29. 29 dal versetto 38. Esodo, 38 fino. alla fine. Okay, sige. Exodus chapter 29 from 38 unto the end. Okay, Tagalog po aking babasahin. We have the English version here. Okay, sabi, ito nga ang iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana, 2 kordero na unang taon, araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga, ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon, at ang kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ay ang 10 bahagi ng isang epa na mainam na harina na may halong 4 na bahagi ng isang hin na langis na hinalo, at ang 4 na bahagi ay isang hin na alak na pinakahandog na inumin, at ang isang kordero na iyong ihahandog sa hapon, at yung gagawin yun sa handog na harina sa umaga, at yun ay inumin, at iyong sa inuming handog niyaon na pinaka masarap na amoy na handog nga sa Panginoon pinaraan sa apoy. Maging 42. Maging isang palaging handog na susunugin sa buong panahon ng iyong lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon na aking pakikipagkitaan sa inyo upang makipag-usap ang roon sa iyo. At dooy makikipagtagpo ako sa mga anak ng Israel na ang tulda ay pakakabanalin sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. 44. Ang aking pakakabanalin ng tabernakulo ng kapisanan at ang dambana, si Aaron man at ang kanyang mga anak ay aking pagbabanalin upang mga siwa sa aking katungkulang saserdote. 45. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos, at kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos, na kumuha sa kanila sa lupay ng Ehipto upang ako'y tumahan sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Amen, amen, gloria a Dio. Signore, grazie ancora per questo momento, grazie per la tua parola, Signore. Benedici la tua parola, Signore, fai che questa parola possa portare cambiamento, trasformazione, benedizione, guarigione, liberazione in ognuno di noi, Padre. Nel nome di Gesù, il Signore. Amen. Amen. Accomodiamoci. Bene, abbiamo capito questa porzione della parola? Qua la parola è chiara. Dio sta dando delle direttive al popolo di Israele tramite Mosè, sia per la costruzione del tabernacolo e sia anche come rapportarsi con Dio. Vuoi tradurre o no?
me guarda. Kailangan nyo po ba daw ng translation? Everybody still needs translation or... Okay. No, yung pagpapaliwanag. Pataas ang kamay ng Kailangan nyo, hindi? O sige, kailangan. Okay. Detto che non bisogno perché alcuni parola sono così. Gloria a Dio, gloria a Dio. Per me è meno, Così vado. Capite qua il Signore dà delle direttive. Quali sono queste direttive? Okay, naintindihan natin nandito, nagbibigay ang Panginoon ng mga alituntunin. Ano ba yung mga alituntunin na sinasabi? Le direttive sono di fare dei sacrifici a Lui. Ang pamantayan na sinasabi ay yung pagkakaroon ng sakripisyo para sa Kanya. 2 al giorno, uno al mattino e uno all'imbrunire. 2 beses maghapon, isa sa umaga, isa sa hapon. E al sabato un sacrificio doppio, 2 al mattino e 2 all'imbrunire. Tapos pag-araw ng Sabat, 2 sa umaga, 2 sa hapon. Questo sacrificio cos'era? Era un agnello, figura di Cristo. Ano ba ang sakripisyong ito? Ang sakripisyo ay yung lamb, which is the figure of Christ. E guardate bene, leggete insieme a me il versetto 43 che dice: At kung babasahin natin together yung verse 43, ang sabi, at dooy makikipagtagpo ako sa mga anak ng Israel, at ang tulda ay pagkakabanalin sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. E là, lì, in quel luogo, davanti a quel sacrificio, dice l'Eterno, io mi incontrerò con voi per parlarvi. At sa lugar na yan, makikipagtagpo ako para kayo'y makipag-usap sa inyo. Dov'è che Dio ci incontra? Saan ba natin matatagpuan? Saan ba tayo makikipagtagpo sa Panginoon? È vero che la parola di Dio dice che Dio è in ogni luogo, giusto? At totoo na ang Diyos is everywhere. Tama? Dio mi può incontrare ovunque perché Lui non è impedito né del tempo né delle circostanze. Lui è onnisciente, onnipotente, onnipresente. At ang Diyos, pwede tayong katagpuin kahit saan dahil siya ang Diyos is an omnipotent, omnipresent God. Ma è vero un'altra cosa, At totoo na sa kabilang bahagi che Dio mi incontra davanti al sacrificio di Cristo. na makikipagtagpo ang Diyos sa harapan ng sakripisyo kay Kristo. Dio non ti incontra e non ti parla ovunque, ti parla davanti al sacrificio di Cristo. Ang Diyos, hindi basta-basta nakikipag-usap, pero nakikipag-usap sa harapan lamang ng sakripisyo sa harapan ni Kristo. Qui ci parla di altare e di sacrificio, vero? At dito, sinasaad yung altar at ang sakripisyo. La Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, è pieno di sacrifici e di altari, perché dove c'è un altare c'è la lode e c'è l'adorazione, ma ci deve essere sempre un sacrificio. Sa lumang tipan, dito natin makikita na puno siya ng lituntunin dalugin sa parte ng kung saan puno siya ng praise and worship. Pero ginagawa lang ito sa harapan ng sakripisyo, ng isang sakripisyo. La Bibbia ci parla di sangue, di sacrifici. Ang sinasaad ng Biblia ay ang sakripisyo ng dugo. Qual è il primo sacrificio che Cristo fa? Il primo spargimento di sangue, dov'è nella Bibbia? Ano ba yung sinasaad na unang sakripisyo ni Kristo at saan ba ito matatagpuan? Qui c'è gente che ha fatto la scuola biblica con me. Marami dito nakaupo na naalala ko kasama ko sa Dov'è il primo kasama ko sa sacrificio? Bible School. Saan ba? Puoi leggere Genesi 3:21 per favore. Okay, Genesis 3:21. Okay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa at ang mga kasuot ay balat na sila'y dinamitan. 3:21. Sì, 3:21. Vedete cosa fa il Signore? At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan. Allora sta storia di cosa mi parla? Ang kwentong ito, ano ba ang pinag-uusapan? Dio creò l'uomo, giusto? Lo sappiamo questo.
Ang Diyos, lumikha ng tao, alam natin yung kwento. lo mise insieme a sua moglie nel paradiso. At kasama ang kanyang asawa sa paraiso. E Dio cosa disse all'uomo? At anong sabi ng Diyos sa tao? Di tutti i frutti puoi mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare. Sa lahat ng prutas, pwede mong kainin maliban sa prutas na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti. Ahimè, è proprio quello che fece la donna, vero? Non ce l'ho contro le sorelle. I'm not against the women, pero yun yung nag-trigger kung saan nauna yung mga kababaihan. Perché la sorella Eva si fece sedurre. Dahil si Eva ay nasi Diyos. Capite quanto è importante? Da una parte abbiamo un Dio onnipotente che ha fatto un patto con l'uomo attraverso il sangue. Da un'altra parte abbiamo un diavolo che cerca di ingannarti ogni giorno. Sa kabilang parte, meron tayong Diyos na makapangyarihan. At sa kabilang dako, meron tayong kaaway na kung saan araw-araw tayo'y tinetempt. La Bibbia, come vi ho detto, è piena di altare di sangue. Genesi 12:7. Genesis chapter 12:7. Ang sabi, at napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Dio si rivela ad Abramo. Abramo cosa fa? Costruisce un altare e gli offre un sacrificio. Sangue, teniamo in mente il sangue. Ang Diyos nagpakita kay Abraham at doon nagtayo si Abraham ng isang altar at ang nagbigay ng hain at lalo tigit yung hain yung dugo. Sangue. Dio quando chiamò Caino e Abele chiese entrambi di offrire un sacrificio. Ang Diyos, noong tinawag si Cain at saka si Abel at sinabing mag-alay ng sakripisyo, Entrambi fecero un sacrificio in Genesi 4:4. pareho silang dalawa, in Genesis chapter 4 verse 4, pareho silang dalawa nag-alay ng sakripisyo. Ma Dio accettò il sacrificio di Abele perché era un sacrificio di sangue. At tinanggap ng Diyos yung sacrifice ni Abel dahil yun ay sakripisyo ng dugo. E in Ebrei 11:3 Dio dice che accettò il sacrificio di Abele. Possiamo leggerlo? Ebrei 11:3. Hebrews 11:3, 11:3. Ang sabi tinanggap, sandali. Hebreo 11:3. Hebreo 11:3. Okay. Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita. Dio accetta sempre il sacrificio di sangue. Tinata- Isacco, Tinatanggap ng Diyos yung alay. quando Dio si rivelò a Isacco, Genesi 26:25, Isacco offrì un sacrificio di sangue. Si Isaac, ganun din nagbigay ng sacrifice sa pamamagitan ng dugo. Quindi capite, il sangue deve essere chiaro nella parola di Dio e nella nostra vita. Ang dugo ay dapat malinaw sa ating buhay at lalo higit sa ating buhay pananampalataya. La Bibbia ci parla di patto, il sangue mi parla di patto, ok? Ang dugo ay nagtutukoy sa tipanan. Qual è la motivazione perché Dio ha fatto il patto con l'uomo? Qual è la motivazione? Ano ba yung motivation na kung saan ang Diyos ay gumawa ng tipanan sa tao? L'amore. Pag-ibig. L'unica motivazione che Dio ha avuto per fare un patto con l'uomo è l'amore.
Pag-ibig ang bukod tanging motivation kung saan gumawa ng pakikipagtipan ang Diyos sa tao. L'amore è l'unica motivazione. Ang pag-ibig ang siyang bukod tanging motivation. Quanti di voi hanno sentito parlare del patto di Esed? Esed. Avete mai sentito questa parola nella Bibbia? Sir. Esed. H, Empoli, Savona, Empoli. Hesed. Domodossola. Okay. Yung pagkikipagtipan. Non lo trovo nella Bibbia. Okay. Quindi questa parola Esed, sapete cosa vuol dire? Voi andate, Ano bang ibig sabihin ng Hesed? se voi andate su Google, cercate Esed, vi dà amore, bontà, misericordia e favore. Kasi kung hanapin nyo sa Google, nandun makikita nyo yung pag-ibig, habag, hawa, biyaya ng Diyos. Dopo vi dirò da dove viene la radice di Esed, ve la dirò dopo. At sasabihin ko sa inyo kung saan nag-uumpisa, saan yung origin ng word na Hesed. Ma adesso rimaniamo concentrati sul patto. Ok? At ngayon, let's concentrate ourselves doon sa pagkikipagtipan. Sapete, il patto Ang pagkikipagtipan, non è un contratto, ok? hindi po siya katulad ng kontrata. Tutti noi abbiamo qua dei contratti, o per la casa, o per la Lahat tayo, may kontrata sa bahay, kung compra makina, leasing, leasing della casa. yung pagbibili ng sasakyan. Mentre un contratto, cos'è un contratto? Sono due persone che hanno tutte e due la forza di contrarre quel contratto. Ang kontrato ay ang contract, dalawang tao na kung saan nagdadakordo sa isang bagay. They agree into terms and conditions. Io vado in una casa automobilistica, compro la macchina, gli do i soldi e lui mi dà la macchina. Quindi c'è uno scambio. Pupunta ako sa car dealer, tapos bibili ako ng sasakyan, ibibigay ko yung pera, ibibigay sa akin yung sasakyan. Kaya may pagpapalitan na nangyayari doon. Ma il patto non è così. Pero ang pakikipagtipan, hindi po ganyan. Il patto, chi lo contrae è Dio, perché lui lo può contrarre un patto. Ang bukod tanging bahagi doon sa pakikipagtipan na yung Diyos. Dahil siya lang po ang may katao, siya lang po ang nasa katayuang gumawa ng pakikipagtipan. Io e voi Ikaw at ako, non possiamo contrarre un patto con Dio, hindi tayo pwedeng magkaroon ng pakikipagtipan sa Diyos. però possiamo decidere Pero pwede tayong mag-decide se accettarlo quel patto o rifiutarlo. na tatanggapin o ayawan ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Adesso concentriamoci su Genesi 15 perché la chiave è questa, ok? Magko-concentrate po tayo sa Genesis 15. Sì? Leggiamo i primi versetti dall'1 al 5. Genesis chapter 15 verses 1 to 5. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsabi, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y mabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer? Sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinapanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. Verse 4, at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. Verse 5, at siya inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at yung bilangin ng mga bituin. Kung mabibilang mo at sa kanya'y masasabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Sapete, Alam niyo po ba, Abramo manifesta delle rimostranze verso Dio. si Abraham nagpakita ng pag-aalinlangan sa Diyos. Quali sono queste rimostranze? Ano ba yung pag-aalangan niya sa Diyos? Abramo non aveva un figlio, Kasi wala siyang anak.
Abramo, Dio gli ha fatto una promessa di andarsene via dal suo parentado. Kasi ang Diyos, nangako kay Abraham na umalis siya sa kanyang household, sa kanyang bahay, E l'avrebbe benedetto grandemente. at pagpapalain siya, dakilang pagpapalang kanyang matanggap. Ma Abramo non aveva un figlio. Pero ang problema, si Abraham walang anak. Infatti il versetto 3, quando Dio dice ad Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Kaya ang sabi dito, ako ang inyong gantimpala, ang sabi, verse 3. At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito isang yung pinapanganak sa aking bahay na siyang tagapagmana ko. Walang anak si Abraham. Abramo cosa gli rispose? Anong sagot ni Abraham? Signore, cosa mi darai? Ano ba ang ibibigay mo sa akin? Io non ho un figlio Wala akong anak. e l'unico nato in casa mia è Eleazar. At bukod tanging pinanganak sa aking tahanan ng taga Damascus si Eliezer. Chi è questo Eleazar? Sino ba si Era Eliezer? un servo. Ay katulong. E lì ai tempi c'era una legge in Israele. Sa panahon sa lumang tipan, may batas sa Israel. Se io, essendo benestante, Abramo era un benestante, Dahil si Abraham ay mayaman, may katayuan sa buhay, e non avendo eredi, at wala siyang tagapagmana, l'eredità sarebbe andato al primo nato in casa sua dei suoi servi. ang magiging tagapagmana ay yung anak ng kanyang katulong na pinanganak sa kanyang tahanan. In questo caso Eleazar. At sa kwento ay sa buhay ni Eliezer. Ma Dio lo raccomanda, dice non sarà lui. At ang sabi ng Diyos, hindi siya ang magiging tagapagmana mo. E Dio fa un patto con Abramo. Kasi ang Diyos nagkaroon ng pagkikipagtipan kay Abraham. Guardate cosa dice. E l'Eterno rispose al versetto 9. Verse 9. At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumadalagang batang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ang isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati. 10. 10 e 11 anche, sì. 10. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna ang kanyang pinagtatapat-tapat ng kalahati datapot hindi hinati ang mga ibon, at binaba ng mga ibong nagdadalagit ang mga bangkay at binugaw ni Abraham. Capite qua? Qui è la chiave di tutto. E Qui è la tutto chiave susi della sa tua fede. Ito po yung susi ng Qui è ating la chiave della mia pananampalataya. fede. Ito po yung susi ng ating pananampalataya. Qui è la chiave dell'amore di Dio. Ito po yung susi ng pag-ibig ng Diyos. Dio dice prendi gli animali e tagliali in 2 parti, giusto? Kumuha ka ng mga hayop, hatiin mo sa gitna. Una a destra e una a sinistra. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. 2 animali tagliati, il sangue scorre in mezzo, giusto o no? At yung hayop, kapag hinati sa dalawa, yung dugo, dumadali sa gitna. E quindi si crea un sentiero di sangue. At lumilikha po ito ng daanan na dugo, daluyan. Però guardate cosa dice il versetto 12. Kaya lang sa verse 12, at nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abraham ng mahimbing, at narito isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ang sumakanya. Dio deve fare un patto con Abramo e Abramo si addormenta. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, subalit sa kasamaang palad, si Abraham nakatulog. Ti è mai successo che può succedere a volte che siamo stanchi in preghiera e ci addormentiamo? Ok? Naranasan niyo ba minsan habang tayo nananalangin dahil sobrang pagod tayo nakatulog? Ma se tu devi fare un patto con Dio, una promessa con Dio, mentre vai da Lui non ti addormenti, giusto o no? Pero kung ikaw makikipagtipan sa Diyos at ikaw lalapit sa Diyos, dapat hindi ka makakatulog. Ma in realtà, Ito po yung katotohanan. non fu Abramo ad addormentarsi, Hindi si Abraham ang nakatulog. ma fu Dio a farlo addormentare. Ang Diyos pinatulog si Abraham. Vai a leggere il versetto 17. Basahin natin yung 17. At mangyari, napalubog na ang araw at pagdilim, na narito ang isang
Hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Amen. Vedete cosa dice qua? Appena il sole tramontò e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In realtà questa fiamma di fuoco, questa fornace, era Dio. Itong sinasabing nagniningas, tanglaw na nagniningas, yun yung presence ng Diyos. Perché, come vi ho detto prima, io e voi non possiamo contrarre At kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, un patto con ikaw Dio, at ako hindi tayo pwedeng makikipagtipan sa Diyos. ma possiamo accettarlo o rifiutarlo. Pero pwede nating tanggapin o ayawan ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Ed è quello che tutti noi abbiamo fatto, giusto o no? At ito yung ginawa nating lahat. Tama, mali. Perché abbiamo accettato il nuovo patto, Dahil tinanggap natin yung bagong tipan. un patto migliore, Ebrei 8:6-8. Isang mas magandang pakikipagtipan. Okay? 6-8. Hebrews 6:8. Datapwat kung namumunga ang mga tinik at dawag ay tinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Un patto migliore fatto su migliori promesse, mentre nell'Antico Testamento questo patto che Dio contratte con Abramo era la figura di un nuovo patto. Sa bagong tipan, isang mas magandang tipan dahil yung sa lumang tipan, ito po yung tipan ng lumang kapamaraanan. Perché se nell'Antico Testamento il sommo sacerdote Dahil sa lumang tipan, yung chief high priest, tutti gli anni kada taon, doveva entrare nel luogo santissimo, papasok sa Holy of Holies, portare del sangue di animali, magdadala ng dugo ng mga hayop. prima doveva fare l'espiazione per se stesso, Ang una, magkakaroon muna ng paglilinis sa sarili niya. e poi faceva l'espiazione per il popolo. At tapos, gagawa ng paglilinis para sa mga tao. Ma a volte succedeva che quel sommo sacerdote aveva peccato e moriva. Pero may mga pagkakataon na kung saan itong chief high priest may pagkakasala na siya mismo namamatay. Sapete, i sommi sacerdoti quando entravano nel luogo santissimo gli legavano una cordicella alla gamba e avevano dei campanelli sugli occhi. Alam niyo ba na ang chief high priest sa lumang panahon pagpapasok siya sa Holy of Holies, meron siyang tali sa paa, meron siyang bell na kumakalimbang. E se viveva nel peccato moriva. Dahil kung may kasalanan ng chief high priest, mamamatay siya sa presence ng Diyos. E il popolo, quando non sentiva più i campanelli suonare, At ang mga tao, kapag hindi na narinig yung bell na tumutunog, capiva che c'era qualcosa naintindihan nila na something is wrong. e con la cordicella lo tirava fuori. Tapos yung tali, hilain na nila palabas yung bangkay ng... Perché nessuno, oltre il sommo sacerdote, potrebbe entrare nel luogo santo. Dahil walang sino man maliban sa chief high priest ang pwedeng makapasok sa kabanal-banalan dako. Abbiamo detto un patto migliore, vero? At sinabi natin, a much better, isang mas mabuti at mas magandang pagkikipagtipan. Ebrei 9, 11, 12. Scrivetevela questa scrittura. Hebrew 9, 11, 12. 11 and 12. Okay. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote, na mabubuting bagay na dating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Well, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Un patto migliore. Isang pakikipagtipan na mas maganda. Non con sangue di capra e di toro, Hindi sa dugo ng kambing at ng baka, ma col proprio stesso sangue di Cristo,
kundi ng kanyang sariling dugo. Yesu e ci Cristo. ha acquistato una redenzione eterna. At nagkaroon ng katubusan. Questo è il patto. Ito po yung pakikipagtipan. Quello che dobbiamo ricordarci del patto, fratelli e sorelle, At ang dapat nating tandaan sa pakikipagtipan, mga kapatid, Dio ha stabilito il patto con noi solo per amore. ang Diyos ay nakipagtipan sa atin dahil lamang sa pag-ibig. Il patto con Dio è indistruttibile, Yung pakikipagtipan ng Diyos, hindi po yun nasisira, nawawasak. dura tutta la vita. Panghabang buhay. Levitico 11:17 dice che la vita è nel sangue. Leviticus 11:17 ang sabi, ang pakikipagtipan ay nasa dugo. La vita è nel sangue. Ang buhay ay nasa dugo. Capisci quanto è importante questa porzione? Naintindihan ba natin kung gaano kahalaga yung parte na yun? Realizzare le promesse di Dio Na maunawaan natin yung pakikipagtipan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. realizzare la croce. Maunawaan natin yung krus. Alla croce Sa krus, non c'è solo salvezza, che è già tantissimo. hindi lamang kaligtasan. Alla croce ci sono le promesse di Dio. Pero sa krus, nandun po yung pangako ng Diyos sa atin. Alla croce c'è la posizione come figlio di Dio. Sa krus, nandun po yung ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. Alla croce c'è l'amore e la potenza di Dio per la mia vita. At sa krus, doon natin matatagpuan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Alla croce c'è la morte e la risurrezione in Cristo. At sa krus, nandun yung pagkamatay at muling pagkabuhay kay Kristo. Molti di noi nel popolo di Dio Karamihan sa atin, mga anak ng Diyos, abbiamo realizzato l'amore di Dio. naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Gloria a Dio, l'amore di Dio è vero. Salamat at ang pag-ibig ng Diyos totoo. La parola di Dio dice Giovanni 3,16, John poiché 3:16, perché Ito na ang Dio ha pag-ibig tanto ng amato il Diyos. mondo Yung kanyang binigay, yung kanyang bugtong na anak, na sino man tumanggap at sumampalataya, hindi mapapagustahan, hindi magdurusa, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. l'amore di Dio. Pag-ibig ng Diyos. Ma però dovete sapere una cosa, Kaya lang dapat nating maunawaan ng isang bagay, se voi vi appropriate solo dell'amore di Dio kasi kung ating intindihin at unawain lamang yung pag-ibig ng Diyos, e non della potenza di Dio, at hindi lang kapangyarihan ng Diyos, state vivendo un Vangelo a metà. ang ating gospel, kalahati lamang. Vivete metà delle benedizioni. Nabubuhay tayo, kalahati lamang ng blessing ng Lord para sa atin. Una parte è l'amore di Dio Sa kalahating parte, ang pag-ibig ng Diyos, e l'altra parte è la potenza di Dio. at sa kabilang parte, yung kapangyarihan ng Diyos. E tutte e due camminano insieme. At itong dalawang ito sabay na naglalakad. Gesù morì per amore, Si Jesus namatay dahil sa pag-ibig, ma risuscitò nella potenza dello Spirito. at muling binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Tu, Espiritu. Chiesa, Tayo bilang simbahan, ti bilang identifichi Iglesia, nella morte di Cristo na-identify tayo sa pagkamatay ni Jesus e nella risurrezione di Cristo. at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Questa è la gloria della croce. Ito po ang kagulantian ng krus. È una gloria che Dio non dà a nessuno. Lo dice, in un salmo lo dice. Dahil sa Salmo, sa sinabi ng Book of Psalms, ang kaluwalhatian ng Diyos hindi niya binibigay kahit kanino. Dio dice, io non darò la mia gloria a nessuno. Ang sabi ng Diyos, hindi ko hindi pagkakaloob kanino man ang aking kaluwalhatian. Scordatela quella gloria, Chiesa, Yung kaluwalhatian hindi kailanman magiging atin. perché non ti appartiene, non mi appartiene, Dahil it doesn't belong to us, appartiene a Dio. it belongs to God. Ma quale gloria Dio ha dato alla Chiesa? Ano ba ang glory na binigay ng Diyos, however, sa atin bilang church? Giovanni 17, 21, 22. John 17, 21, 22. Amen. Upang silang lahat ay maging isa, at gaya mo, Ama, sa akin,
na ako'y sa iyo at sila namay sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22. At ang kalwalhatian sa akin binigay mo ay ibibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Padre, dice Gesù, Ama, sabi ni Jesus, come noi siamo uno, kagaya na tayo iisa, voglio che anche loro siano uno con noi. maging sila ay mag-iisa sa atin. E la gloria che tu hai dato a me, At ang kalwalhatian binigay mo sa akin, io la do a loro. ibibigay ko sa kanila. Questa è la croce, questo è il patto. Ito po yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Dio ti ha reso partecipe della sua gloria e del Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makiisa sa kanyang kalwalhatian. Capisci cos'è il patto? Stiamo realizzando cos'è il patto? Naintindihan at naunawaan baga natin kung anong ibig sabihin ng pakikipagtipan ng Diyos. Ma il patto, Pero yung pakikipagtipan, io non conosco le vostre vite, non so da quanti anni vi siete convertiti al Signore. hindi ko alam po yung inyong mga personal na buhay at hindi ko rin alam kung ilang taon na kayong Christian. Ma non ha importanza questo. Pero hindi po ito mahalaga. Quello che importa Ang mahalaga è che tu, Chiesa, na ikaw bilang bahagi ng simbahan, io per primo, ako lalatigit, una higit sa lahat, dobbiamo rinnovare ogni giorno quel patto. kailangan natin i-renew araw-araw yung pakikipagtipan sa Diyos. Come si rinnova il patto ogni giorno? Paano ba nare-renew yung pakikipagtipan araw-araw? Attraverso il sangue di Cristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Devi dire, Signore, Sabihin natin, Ama, ancora questo giorno ngayong araw na ito, io rinnovo il mio patto con te, Padre, I'm renewing yung aking pakikipagtipan sa iyo, Ama. per mezzo del sangue di Cristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ti devi coprire sotto il sangue di Cristo. Balutan ng dugo ni Jesus. La tua famiglia, Ang buong la pamilya, tua casa, ang bahay il mo, tuo ang lavoro, trabaho mo, la tua chiesa. ang simbahan. Perché se non lo fai, Dahil kung hindi natin gagawin, il diavolo ti distrugge. ang kaaway, wawasakin niya lahat ito. Naintindihan ba natin ito? Naunawa natin. In Esodo, Sa Book of Exodus, al capitolo 12, chapter 12, quando Dio disse a Mosè di mettergli da parte un agnello per ogni casa, na nung sinabi ng Diyos kay Moses na itabi ang tupa sa bawat tahanan, poi gli disse di uccidere l'agnello tapos papatayin ang tupa, e di mettere il sangue sugli stipiti della porta. tapos yung dugo ipuna sa dambana ng bawat bahay. Perché dice, quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Kasi pag nakita ko yung dugo sa dambana, ako'y dadaan lamang. Il sangue sugli stipiti del tuo cuore ti preserva dal diavolo. Dahil yung dugo sa dambana ng puso mo, yun ang magpe-preserve sa iyo. Da tutti i suoi attacchi. Dahil sa lahat, magpe-preserve sa iyo sa lahat ng atake ng kaaway. Noi siamo figli di Dio, ci muoviamo, pensiamo, Tayo mga- testimoniamo di Dio. Tayo mga anak ng Diyos, tayo kumikilos, gumagawa, nagpapatotoo patungkol sa Diyos. Ma quanti pensieri negativi, sottili, ogni giorno ci passano davanti. Pero gaano sa ating karami ang nagkakaroon ng negative thinking patungkol sa Diyos araw-araw. E non sempre ti ricordi di cacciarli via tutto, di pregare, vero o no? At hindi lamang lagi nating naalala yung i-cast out at pananalangin. Ecco perché ti devi mettere sotto il sangue di Cristo. Per questo na kailangan natin, dahil dito kailangan natin yung dugo ni Jesus. Sapete, c'è differenza Alam nyo ba na may pagkakaiba nella santificazione, noi dobbiamo na santificarci. dapat isanctify natin ang ating mga sarili? Anzi, vi dirò di più. Io e Dudukoy ko. voi non dobbiamo santificarci, vi spiego perché. Perché la santificazione l'ha fatta Gesù.
Dahil yung sanctification, it belongs to Jesus. Ma io devo mantenerla quella santificazione Pero i-maintain natin yung holiness na binibigay attraverso il sangue. sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Giovanni 17,19 cosa dice? John 17. 19:17. Giovanni 19:17. No, 17,19. Okay. Giovanni 17. Okay. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila namay magpakabanal sa katotohanan. Padre, dice Gesù, Padre, Ang sabi ni Jesus sa Ama, per loro para sa kanila, santifico me stesso. pagkabanalin mo ako. Ma Gesù aveva bisogno di santificarsi, non era già santo di suo? Kailangan ba ni Jesus na mag-sanctify? Hindi ba siya sanctified na? Quella santificazione Yung sanctification na yon ha santificato te, para sa iyo, ha santificato me. para sa atin. Per questo ogni giorno, Kaya dapat araw-araw, quando io mi alzo, voi non lo so, cosa fate ako quando vi personal, alzate? kaya pagbangon ko sa umaga, ako mismo, E non voglio neanche sapere. Ma vi dico quello che io faccio. pero ikukwento ko sa inyo yung aking personal na ginagawa. Come metto il piede giù dal letto, dico, Signore, santifica la mia vita ancora oggi. Pagkababa ko sa bed, Restaura la mia santificazione. yung sanctification, dinideclare. Questo è. Il diavolo non ti può toccare. Dahil hindi tayo nagagalaw ng kaaway. Un'altra cosa che noi dobbiamo fare, tutti noi, umanamente parlando, At isang bagay pa na lahat tayo, humanly speaking, e scientificamente parlando, and scientifically speaking, l'uomo è dotato di 5 sensi fisici, vero o no? tayo bilang tao, we are equipped with 5 senses. Tama mali? Vediamo se ce li ricordiamo. Tingnan natin Udito, kung ma-remember pa natin. Hearing, vista, seeing, tatto, aiutatemi, gusto taste, e smell, odore, olfatto. Grazie. Ecco, tu devi chiedere ogni mattina, Signore, i miei sensi fisici, coprili con il tuo sangue affinché diventino sensi spirituali. Kaya tayo dapat araw-araw hihingi natin sa Diyos na yung ating 5 senses isanctify ng Diyos para maging sensitive yung ating senses. Queste sono strategie spirituali. Because they are spiritual strategies na dapat natin gawin. Ci sono strategie umane, vero? May mga human strategies Che gli uomini, soprattutto gli uomini di affari, no? dahil yung mga lalatingin yung mga businessmen, Ne fanno tanti. marami silang mga strategy. Ci sono anche strategie diaboliche, ok? Pero may mga diabolic strategies. Ma proprio perché Demonic ci sono strategy. queste strategie, Kaya nga itong mga demonic strategies na ito, Dio ti ha dato le strategie spirituali binigyan tayo ng Diyos ng spiritual strategy per contrastare le strategie diaboliche. para ilabanan yung strategy ng demonyo. Capite? Io per prima vi ho parlato del patto e voglio concludere fra un po'. At kanina, binabanggit ko yung patungkol sa pagtitipan at may ako'y magsasara. Il patto di Ese, Yung pagkikipagtipan, eset, amore, pag-ibig, bontà, kabutihang kalooban, mabuting forza kalooban, e favore dell'Eterno. Ok? kalakasan, at salita ng Diyos. Questa è la parola Ese. Quindi la motivazione che Dio fece il patto con l'uomo è per amore. Questa parola At ang pagkikipagtipan ng Diyos na ginawa sa tao at itong salitang ito, nell'Antico Testamento sa lumang tipan, la trovate scritto 242 volte. makikita ninyo 240 times sinulat sa lumang tipan. Adesso qualcuno dice, pastore, ma io non l'ho mai letta. Sasabihin mo sa akin, pero hindi ko nabasa sa lumang tipan. Saan ba siya matatagpuan?
perché è scritta dal greco agapao. Dahil isinulat sa Greek word. Sapete, ci sono tanti patti, no? Alam natin na maraming pakikipagtipan Nel mondo spirituale, nel mondo tribale, sa mundo ng mga tribu. fanno ancora dei patti, Hanggang ngayon nag-i-exist siya. patti di sangue. Yung pakikipagtipan sa dugo. Non vi dico come vengono fatti, Hindi ko na lang ikukwento kung paano siya nangyayari. se no non mangiate per una settimana. Dahil kung ikukwento ko, hindi kayo makakain sa E io vi isang voglio bene, vi voglio bene. Però i patti ci sono. Pero yung maging sa ganitong mundo, ang pakikipagtipan, nag-i-exist po siya. Ci sono anche i patti diabolici, ok? Meron din hong mga demonic na pakikipagtipan. Ma da dove nascono i patti? Saan ba siya nagmumula? Sono tutte scimmiottate dai patti di Dio. Lahat yon nagmula sa salita ng Diyos. Nagbugat sa salita ng Diyos. Capite? Tutte scimmiottate dal patto di Dio. Lahat ito nagbugat sa salita ng Diyos. C'è un patto nelle zone tribali dove a volte una famiglia debole o un villaggio debole May isang pakikipagtipan sa mga tribal groups na kung saan yung pamilyang mahina, dove la famiglia più debole yung pamilya na pinakamahina, si allea con una famiglia più forte makikipag-tie up doon sa pamilyang mas malakas per essere protette, capite? para maprotektahan. E cosa fa per essere protette? Anong ginagawa para maprotektahan? La famiglia potente prende una parte del suo nome e glielo dà. Yung pamilya na mas malakas, kukuha siya ng kanyang Gli dà la parte del nome alla famiglia debole. kunyome. Una parte del nome, cognome. O pangalan niya o apelido niya, ibibigay niya doon sa pamilyang mas mahina. Quindi la famiglia debole ha l'appartenenza della famiglia forte. Kaya yung pamilya na mahina, ang nagmamayari yung pamilyang mas malakas. Cosa disse Dio ad Abramo? Genesi 17, 4 e 5. Genesis 4:7. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Tungkol sa akin. 17:4. Abraham, sapete cosa vuol dire Abraham? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng salitang Abraham? Dio prese una consonante Inalis ng Lord ang isang consonant del tetagramma di Dio. sa pentagram ng Diyos. Sapete che il nome di Dio è impronunciabile, Alam giusto? niyo ba na ang pangalan ng Diyos hindi pwedeng i-pronounce? Yahweh sarebbe, Yahweh. che sono Y, YHWH. Dio prese una lettera e la detta ad Abramo, appartenenza. Kaya inalis yung isang word, isang letter doon sa pangalan ni Abraham. Ibig sabihin, Abraham means belonging to. Tu puoi prendere quella lettera perché noi siamo progenie di Abramo ed eredi con Cristo. Kaya Vero? pwede mong kuhanin yung letter na yon dahil tayo nagmula kay Abraham. Prendi quella consonante e la metti sul tuo nome all'inizio, alla fine, in mezzo. At kuhanin mo yung consonant na yun, idikit mo sa pangalan mo. Riempi tu quegli spazi, no? Kaya kuhanin mo yung space na yun. Quello che Dio vuole che tu comprendi l'appartenenza. Dahil dapat maunawaan natin yung pakikipagtipan. Yan say. Nell'Antico Testamento Sa Dio lumang tipan, ang Diyos, fece in Genesi, credo 16 o 16 forse, ma non devi leggere. Genesis chapter 16. Dio disse ad Abramo, Ang sabi ng Diyos kay circoncidi Abraham, tu e tuo figlio Ismaele. Quella era una circoncisione esteriore, giusto? I-circumcise, ikaw at ang iyong anak na si Ismael, pero circumcision external sa laman. Appartenenza al popolo di Dio, perché allora c'era solo un popolo. Dahil at that time, merong isang bayan lamang. Con Cristo Gesù At sa pamamagitan ni Jesucristo,
Paolo dice circoncidi il tuo cuore e non più la tua carne. Ang sabi ni Paul, i-circumcise ang puso, hindi ang laman. Un cuore arreso. Isang puso na isinuko sa Diyos. Quello che Dio ama, un cuore arreso. Dahil ang nais ng Diyos ay puso na nagpasakop sa Diyos. Gesù dice in Giovanni, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ang sabi ni Jesus sa bukod dyan, kung ako'y mahal ninyo, susundin ninyo ang ating mga utos. Il regno di Dio Ang kaharian ng Diyos, gira su due termini, umiikot lang sa dalawang terminology. l'amore Pag-ibig e l'ubbidienza. at ang pagsunod. Questo è il patto. Ito po yung Questo è il pagkikipagtipan. patto. Il patto mi parla di comunione, E di non perché- relazione, di eredità. Ang pagkikipagtipan ay nagtutukoy sa pagmana. Quando Gesù, e poi finisco, quando Gesù lasciò il modello di preghiera ai discepoli, No. Matteo 6,9, Matthew 6:9, noong ibinaba ni Jesus yung pattern ng pananalangin sa kanyang mga disciples, non te li leggo, dice questo, sabi niya, Padre nostro, Sabi niya, voi pregate così, Padre Ama nostro. namin, tayo mananalangin tayo ganyan, Ama namin. Padre nostro cosa vuol dire? Vi siete mai soffermati a pensare cosa vuol dire la parola Padre nostro? Naisip ba natin sa mas malalim na kaisipan anong ibig sabihin ng Ama namin? Oggi vi do una notizia. Ay bibigay ko sa inyo ang mabuting balita. ngayong Questa araw. parola è molto di più che un'espressione d'amore, Padre nostro. Itong salitang ito is more than just a word of love. Ama Questa namin. parola mi mette in comunione con Dio. Dahil itong salitang ito ang nagkukumyun sa atin towards God. Questa parola mi mette in relazione con Dio. Itong salitang ito ang nagre-relate sa atin towards God. E questa parola mi fa dipendere da Dio. At itong salitang ito ay nagdudulot ng dependent sa atin towards God. Tu non puoi pregare Dio se non hai comunione, Dahil hindi ka pwedeng manalangin kung wala kang communion sa Diyos. se non hai relazione Kung wala kang relasyon sa Diyos. e se non dipendi da Lui. At kung hindi ka nakadepende sa Diyos. Padre nostro, Ama namin. quando è che tu puoi dire Padre nostro? Kailan ba pwede mong bigkasin na Ama namin? Chi ti fa dire Padre nostro? At sino ba ang nag-obliga sa'yo magsabing Ama namin? Galati 4, 6, 7. Galatians 4. 6, 7. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Abba, Abba. Aba. La parola di Dio dice, poiché siamo in Cristo, Dio mandò lo Spirito del Figlio, ossia lo Spirito Santo, che ti fa gridare Abba Padre. È solo per lo Spirito Santo che tu puoi dire Abba Padre. At sa pamamagitan lamang ng Holy Spirit na tayo'y nakakapagbigkas ng Aba, Ama. Quindi quando io prego Padre nostro, ascoltatemi, Kaya, pakinggan niyo ako, kaya kapag tayong nananalangin, Ama namin, comunione con Dio, meron akong communion sa Diyos, relazione con Dio, meron akong relationship sa Diyos, dipendenza da Dio, meron akong dependent ako sa Diyos. e lo posso dire solo se cammino per lo Spirito. At sasabihin ko lang na kung lumalakad ako ayon sa Espiritu Santo. Perché Lui me lo fa dire. Dahil ang Espiritu Santo ang makakapagpasabi sa atin. Tutto questo Lahat ng ito nasce ay nagmula da un patto con Dio. sa isang pagkikipagtipan ng Diyos sa atin. Tu e io non possiamo contrarre il patto, Chiesa. Dahil ikaw at ako, wala tayong karapatang salungatin ang pagkikipagtipan ng Diyos. Ma possiamo e abbiamo deciso
di entrare in quel patto, giusto? Pero tayo nakapagdesisyon na pumasok sa pakikipagtipang ito. Ma dobbiamo rispettarlo quel patto, Pero kailangan natin respetuhin ang pakikipagtipan na ito. perché se non lo rispettiamo Dahil kung hindi natin respetuhin, cadiamo in un castigo. mahuhulog tayo sa parusa ng Diyos. La parola di Dio in Ebrei dice che dopo aver calpestato il sangue di Cristo non c'è più nulla. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebro, na matapos lapastangan ang dugo ni Jesus, wala nang susunod pang hain na ihaalay. Dovrebbe essere Ebrei 10, 25, 26, non mi ricordo però va Hebrews bene. 10:25. Hebrews 10:25-26. Na huwag na nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kung mangangaral sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Chiesa, Church, la cosa è seria, isang seryosong bagay. Cristo ti ama. Mahal ka ni Jesus. Questa parola lo dice e non mente. Ito ang sinasabi ng salita at hindi siya pwedeng magsinungaling. Lui ha dato la vita per noi. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Cosa siamo pronti noi a dare a Dio? Ano ba ang pwede natin ipagkaloob sa Diyos? Cosa ti chiede Dio? Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa iyo? Amore, Pag-ibig, ubbidienza pagsunod. e tutto questo At lahat ng ito nasce ay nagmula con rinnovare il patto. sa pagbabago, renewal ng ating pagkikipagtipang sa Diyos. Molti di noi qui, credo che c'è gente da tanti anni, At karamihan sa iba dito, maaaring matagal ng mga believers, mananampalataya. però poi ci sediamo Kaya lang, tayo nakaupo e viviamo una vita at, ordinaria. at namumuhay tayo sa isang napaka-normal na buhay. Dio questa sera Hinihikayat po kayo ngayong hapon ti chiama dahil tinawag tayo ng Diyos a rinnovare il patto. na i-renew natin yung ating pakikipagtipan sa Diyos. Possiamo alzarci? Can we all stand? Chiamare il gruppo di voi. Can I ask the music team? Rifletti su Please questo. come. Rifletti. Rifletti su questa parola. Se non vuoi rinnovare il patto, non venire avanti. Perché I una volta want che tu rinnovi- everyone to reflect sa mensahe ng Diyos ngayong hapon. At kung hindi pa po kayo handa na i-renew yung inyong pakikipagtipan, huwag kayong pumunta sa harapan, ha? ma nel momento che vieni avanti ti impegni davanti a Dio, non davanti a me, non davanti al pastore Albert. Hindi sa harapan namin, kundi i-renew natin yung pakikipagtipan sa harapan ng Diyos. Quindi, il canto di adorazione, come Dio vi guida. Hai tutto il tempo di decidere avanti e pregheremo, una preghiera di gruppo, pregheremo che la potenza del sangue ancora oggi si possa realizzare. Tu puoi dire, Signore, ho perso la visione del sangue, nel nome di Gesù voglio rinnovare quel patto. Se questa parola ti ha toccato devi venire avanti, se no vuol dire che non ti ha toccato. Alleluia. 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 Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Quando penso
Quanti di voi vogliono camminare nella pienezza dello Spirito? Quanti volete camminare nella pienezza? Non siamo stanchi, Chiesa, a vivere una vita ordinaria, a permettere che il diavolo ci possa angherare tutti i giorni. No, io sì, io sono stanco. Quindi questa sera rinnova il patto davanti a Dio. Non devi far nulla. È Lui che è entrato in quella fornace. Cristo ha già fatto il sacrificio per te. Semplicemente devi dire, fare un passo di fede e dire, Signore, vengo avanti, voglio rinnovare il mio patto. Voglio vivere nella pienezza dello Spirito. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Chiedere il pastore Aldo e la pastora pregato. Alleluia. Concentrati sul patto, Chiesa, focalizzati sul patto, focalizzati sul patto, focalizzati sul patto, il nuovo patto, un patto migliore, fatto su migliore promesse. Invoca il sangue di Cristo sulla tua vita. Oggi Dio vuole fare una cosa nuova. Io farò una cosa nuova, dice le case. Non la riconoscerete voi, dice le case. Aprirò una via nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Raya la
stand and we will close in prayer. Pwede po manyayahan lahat na tayo'y tumayo. Can we all close our eyes and bow down our heads as we will pray? Panginoon, sa hapong ito, salamat. Once again, we would like to thank you, Lord God. You have given us once again the opportunity to renew, Panginoon, na i-renew ang aming pagkikipagtipang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa mga panahon kami nanghihina, mga panahon na kami aayaw na kami ay bibitaw na, Panginoon, na kami ay titigil na. Minsan pa'y pinapaalala niyo sa amin, sapat ang inyong habag-awa at pag-ibig, Panginoon. Kaya sa hapong ito, lahat kami na narito, bawat babae at lalaki, Panginoon, nagkakaisa kami. Nire-renew namin ang iyong pakikipagtipang sa amin. And Lord, hallelujah, as we will agree upon the covenant that you have given upon us, yung pag-ibig mo at yung pagsunod mo, pagsunod namin sa utos mo, ang magiging demonstrasyon, Panginoon. Hallelujah! Sa araw-araw ng aming buhay, alam namin, sapat ang iyong habag, awa at biyaya to sustain us every day, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, salamat sa renewed strength, salamat sa bagong perspective, salamat sa solusyon sa problema, salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasang spiritual, physical, Panginoon. And we also pray sa mga kapatirang may mga sakit karamdaman, hindi man namin sila kasama sa oras na ito, Lord God. You are God that is not limited by time nor space. You are an omnipotent, omnipresent God. Hallelujah. Kaya Lord, sa oras na ito, stretch forth your arms upon them and release healing in the mighty name of your Son Jesus. Hallelujah. At sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, malaya namin inaangkin, malaya namin tinatanggap ang lahat ng kaloob mo na dinaloy mo sa buhay ng bawat isa. And Lord, every day in our lives, Panginoon, isustain mo ang bawat isa, magiging matapat kami, O Lord God, sa pakikipagtipan namin, and we will oblige ourselves, Panginoon, to maintain an intimate relationship sa iyo, Panginoon, bilang Diyos namin na pinagtumulan ng lahat ng aming tinatamasa. Panginoon, salamat. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, we even release blessings sa buhay ng aming pastor. May ginako mo sa lugar na ito, tunay. Siya'y nagsilbing pagpapala, nagsilbing eye-opener sa buhay ng bawat isa. Tagagising sa aming mga pananampalatayang natutulog. Panginoon, salamat. Hallelujah. We release blessing to them. Maging, O Lord God, sa buhay ni Nico, sa kanyang asawa, i-release mo rin ang blessing, Panginoon. At sa hapong ito, sa bawat isa sa amin, natanggap na namin ang pagpapalang itinaloy mo sa buhay ng bawat isa. Send Yohan ang imanang pamerituhan lahat. Maibalik namin sa iyo kapurihan, kaluwartiyan sa pangalan ni Jesus. Amen.